Isipin ng isang bansang may reserve ang gas na nagkakahalaga ng $120 trilyong kung saan ang mga ruby na kasinlaki ng mga itlog ay mina-mina at kung saan ang mga esmeralda na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Ngayon isipin na sa bansang ito rin, 9 sa 10 tao ang nabubuhay sa wala pang $2 sa isang araw at 1 sa 3 bata ang namamatay bago mag-5 taong gulang dahil sa gutom at sakit. Dito, ang mga internasyonal na korporasyon ay nagbobomba ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng gas taon-taon at 100 metro mula sa mga bukid, ang mga bata ay naghahalongkat ng basura para sa isang bagay na makakain. Ngayon, matututunan mo kung bakit ang isa sa mga bansang pinakamayaman sa likas na yaman sa planeta ay naging isang impyerno kung saan pinupugutan ng mga terorista ang buong nayon ngayon. Ang Mozambique na matatagpuan sa silangang baybayin ng Africa malapit sa karagatang Indiano ay tahanan ng 33 milyong tao na karamihan sa kanila ay nakaranas lamang ng kahirapan at digmaan. Sinakop ng mga Portuges ang lupain noong ika-16 na siglo at sa sumunod na 400 taon ay pinagsamantalahan ang bansa bilang pinagmumulan ng mga alipin, ginto at gereng para sa kanilang imperyo. Ang mga lokal ay pinilit na magtrabaho sa mga plantasyon kung saan sila ay nagtrabaho ng 16 na oras sa isang araw ng walang bayad, hinagupit at pinatay para sa pinakamaliit na pagsuway. Ipinagbawal ng mga Portuges ang mga Aprikano na matutong bumasa, magtayo ng maayos na bahay o kahit magsuot ng sapatos, pinapanatili silang parang mga hayop na walang anumang karapatan. Nang makamit ng bansa ang kalayaan noong 1975, 73% ng populasyon ay hindi marunong bumasa at sumulat at mayroon lamang 2 doktor para sa bawat milyong tao sa buong bansa. Kagad pagkatapos umalis ang mga Portuges, naluklok sa kapangyarihan ng mga komunista, ginawang nasyonalisa ang lahat ng ari-arian at pinalayas ang mga natitirang puting naninirahan mula sa bansa sa loob ng ilang araw. Ang mga karatig bansa, dahil sa takot sa paglaganap ng komunismo, ay nagsimulang pondohan ng mga rebelde na nagpasimula ng isang digmaang sibil na tumagal ng 16 na taon. Ang mga rebelde ay tumanggap ng mga armas at pera mula sa kanilang mga kapitbahay, sinunog ang mga paaralan at ospital, pinatay ang mga guro at doktor, pinagmimina ang mga kalsada, at sinira ang lahat ng maaaring makatulong sa mga tao. Sa panahon ng digmaang ito, mahigit 1 milyong tao ang namatay, 5 milyon ang tumakas sa mga karatig bansa, at bawat paaralan at ospital ng walang pagbubukod ay nawasak. Nang sa wakas ay nilagdaan ng kapayapaan noong 1992, ang bansa ay ganap na nawasak, walang mga kalsada, ospital, paaralan o anumang gumaganang ekonomiya. Sa ngayon sa Mozambique, ibinebenta ng mga magulang ang kanilang sariling mga anak sa pagkaalipin sa halagang 50 hanggang $100 para lamang maiwasan ang gutom ng kanilang mga pamilya. Ang mga batang 6 na taong gulang pataas ay ipinapadala sa mga plantasyon ng tabako sa mga kalapit na bansa kung saan sila nagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw at unti-unting namamatay dahil sa pagkalason sa nikotina sa kanilang balat. Ang ibang mga bata ay ibinebenta sa mga minahan kung saan kumukuha sila ng mga mahalagang bato sa makikipot na tunnel na regular na gumuguho na naigal-ilibing sa mga bata ng buhay sa ilalim ng tontoneladang lupa. Ayon sa United Nations, mahigit 10,000 bata ang ipinagbibili mula sa Mozambique bawat taon at ito ay mga opisyal na bilang lamang, ang aktual na bilang ay mas mataas pa. Sa kabisera ng Mozambique, ang Maputo, 3 milyong tao ang naninirahan sa mga slum na gawa sa mga lata, karton, at basura na walang tubig o palikuran. Umiinom sila ng tubig mula sa maruruming kanal na kontaminado ng dumi at mga patay na hayop na humahantong sa taunang epidemya ng kolera na pumapatay ng libu-libong bata at matatanda. 3,000 tao, kabilang ang maliliit na bata, ang nakatira at nagtatrabaho sa pangunahing tambakan ng basura ng lungsod, naghahalongkat sa nabubulok na basura at naghahanap ng plastik at metal na maibebenta. Noong 2018, gumuho ang isang bundok ng basura na naglibing ng 17 tao ng buhay, ngunit ang natitira ay patuloy na naninirahan doon dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Ang karaniwang buwan ng kita sa bansa ay $50 at ang 1 kilo ng bigas ay nagkakahalaga ng $2, kaya karamihan sa mga pamilya ay kumakain lamang ng 1 beses sa isang araw o bawat 2 araw. Sa ilalim ng dagat sa baybayin ng Mozambique matatagpuan ang isa sa pinakamalaking deposito ng natural gas sa mundo na nagkakahalaga ng $120 trilyon. Ang halagang ito ay sapat na upang gawing pinakamayamang bansa sa Africa ang Mozambique at mabigyan ang lahat ng 33 milyong residente ng desenteng buhay sa loob ng 1 siglo. Ngunit ang pagkuha ay isinasagawa ng mga korporasyong Pranses, Italyano at Amerikano na nagbabayad sa gobyerno ng Mozambique ng wala pang 1% ng aktual na halaga ng gas na ito. Bukod sa gas, ang bansa ay gumagawa ng napakaraming dami ng mga ruby, esmeralda, graphite at mga bihirang metal, ngunit ang lahat ng kayamanang ito ay napupunta sa ibang bansa at ang mga tao ay patuloy na nagugutom.
Sa nakalipas na 10 taon, binili ng China ang mga kagubatan ng Mozambique, nililinis ang 40% ng mga rainforest ng bansa na nag-iwan ng isang sunog at hubad na tanawin. Nagtayo ang mga Chino ng mga daungan at riles sa Mozambique, ngunit ang lahat ng ito ay nagsisilbi lamang sa iisang layunin, ang maghatid ng troso, karbon, at mineral pabalik sa China sa lalong madaling panahon. Ang mga kumpanyang Chino ay nag-aangkat ng mga manggagawa mula sa China, hindi kumukuha ng mga lokal at hindi nagbabayad ng sapat na buwis sa estado, kinukuha ang lahat ng mga mapagkukunan ng halos libre. Ang gobyerno ng Mozambique ay may utang na ilang bilyong dolyar sa China at ngayon ang bansa ay ganap na umaasa sa ekonomiya at hindi maaaring humingi ng anuman mula sa mga Chino. Mula noong 2017, isang grupong Islamista ang kumikilos sa hilagang Mozambique, inaagaw ang kontrol sa buong distrito na kasinlaki ng isang maliit na bansang Europeo. Pinapasok ng mga militante ang mga nayon sa gabi, tinitipon ang lahat ng kalalakihan sa gitnang plaza, at pinupugutan sila ng ulo isa-isa sa harap ng kanilang mga asawa at anak. Ang mga kababaihan ay ginagahasa at kinukuha bilang samsam ng digmaan, at ang mga batang mahigit 10 taong gulang ay dinadala sa gubat upang sanayin bilang mga bagong mandirigma at mamamatay tao. Noong 2020, sinakop ng mga terorista ang lungsod at pinugutan ng ulo ang 50 katao mismo sa pangunahing plaza. Pagkatapos nito ay nagtaas sila ng itim na bandila sa ibabaw ng gusali ng administrasyon. Sa 6 na taon ng tunggalian na ito, 5,000 sibilyan ang namatay, 1 milyong tao ang tumakas sa kanilang mga tahanan, at ang hukbo ng bansa ay napakahina na wala na itong magagawa. Noong 2021, nang lumapit ang mga terorista sa mga minahan ng gas, umupa ang mga internasyonal na kumpanya ng mga pribadong hukbong militar upang protektahan ang kanilang mga pasilidad. Isang kumpanyang Pranses na gumagawa ng gas na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar ang nagbayad sa mga mersenaryo mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga dating sundalo ng Special Forces, na milyon-milyon upang bantayan ang mga balon. Sinimulan ng mga pribadong hukbong ito ang paglilinis ng mga teritoryo mula sa mga militante gamit ang anumang kinakailangang paraan na hindi isinasaalang-alang ang mga karapatang pantao, mga sibilyang nasawi, at internasyonal na batas. Lumalabas na ang mga dayuhang kumpanya ay gumagastos ng milyon-milyon sa pagprotekta sa kanilang gas, ngunit wala silang interes sa mga lokal na populasyon na pinapatay ng mga terorista. Ang hilagang lungsod ng Palma ay tahanan ng 75,000 katao at sentro ng isang $60 bilyong proyekto sa gas. Noong Marso taong 2021, sinalakay ng mga terorista ang lungsod na ikinamatay ng lahat ng nasa kanilang daan, kabilang ang mga kababaihan, bata, at mga dayuhang manggagawa. Nagbahay-bahay ang mga militante, binaril ang mga tao ng walang palem, pinugutan sila ng ulo, sinunog ang mga gusali, at sa loob ng ilang araw, ginawang war zone ang modernong lungsod. Agad na inilikas ng lahat ng mga dayuhang kumpanya ang kanilang mga empleyado gamit ang helikopter at sinuspinde ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong dolyar na nag-iwan sa mga lokal na residente na mamatay sa ilalim ng pamamaril. Ngayon, ang Palma ay isang bayan ng mga multo na may mga sirang gusali at mga walang laman na kalye kung saan maririnig ang mga putok ng baril. Kahit ang militar ay takot pumasok at ito ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng mga terorista. Ang mga hilagang rehiyon ng Mozambique ay tahanan ng ilan sa pinakamalalaking deposito ng ruby sa mundo na kapantay ng kalidad ng mga batong Burmese. Ang mga esmeralda na kasinlaki ng mga itlog ng manok ay minamina rito. Ang isang batong 100 karat ay maaaring umabot ng mahigit $1 milyong sa pandaigdigang pamilihan ng alahas. Gayunpaman, ang mga minahang ito ay pagmamayari ng mga dayuhang kumpanya at mga grupong kriminal na ilegal na nagpupuslit ng mga bato nang hindi nagbabayad ng buwis sa estado. Ang mga lokal ay nagtatrabaho sa mga mapanganib na minahang ito sa halagang 3 hanggang $5 bawat araw, naguhukay ng mga tunnel ng walang suporta na kadalasang gumuguho, nanigal-ilibing ng mga tao ng buhay. Noong 2016, natuklasan ng mga internasyonal na mamamahayag na ang gobyerno ng Mozambique ay palihim na kumuha ng $2 bilyong na pautang, di umano'y para sa mga proyekto sa pangingisda. Lumabas na walang mga proyektong naipatupad, ang pera ay nilustay lamang ng Pangulo at mga ministro, hinati sa kanilang mga sarili at itinago sa mga bank account sa Europa. Ang iskandalong ito ay tinawag na kaso ng nakatagong utang. Matapos itong mabunyag, ipinagbawal ng mga internasyonal na organisasyon ang lahat ng tulong sa Mozambique na nag-iwan sa bansa na ganap na walang pera. Ang pambansang pera ay bumaba ng kalahati sa isang taon, milyon-milyong tao ang nawala ng kanilang huling ipon at tatagpuan ang kanilang sarili sa mas matinding kahirapan kaysa dati. Bawat taon, ang Mozambique ay tinatamaan ng mapaminsalang mga bagyong tropikal na may hanging 200 kilometro bawat oras na sumaire sa buong lungsod. Noong Marso taong 2019, ang bagyong Aide ay pumatay ng mahigit 1,000 tao sa isang gabi, pinupunit ang hangin ang mga bubong at pinaghahagis ang mga tao na parang mga laruan.
2 milyong tao ang nawalan ng tirahan, lahat ng inuming tubig ay nahawahan, at sumiklab ang malawakang epidemya ng kolera at malaria na pumatay ng libu-libo pa na nakaligtas sa bagyo. Pagkalipas ng 6 na linggo, ang bagyong Kenneth, isang pangalawang bagyo, ay bumaha sa hilaga ng bansa at sinira ang huling supply ng pagkain ng mga taong hindi nagkaroon ng oras upang makabangon mula sa una. Kulang ang pondo ng gobyerno para sa mga silungan at mga sistema ng babala, kaya ang bawat bagyo ay pumapatay ng daan-daang maaaring nailigtas sa pamamagitan lamang ng simpleng paunang babala. Sa ngayon, dinudukot ng mga terorista ang mga bata mula sa mga nayon sa hilaga ng bansa at sinasanay silang maging mga mamamatay tao, rapist, at magnanakaw, kaya wala silang ibang mapagpipilian. Ang mga batang lalaki na kasing edad ng 10 at 12 ay napipilitang lumahok sa pagbitay sa mga bilanggo at pagsunog ng mga bahay upang tuluyang masira ang kanilang pag-iisip at gawin silang masuner ang mga mamamatay tao. Ang mga batang babae ay ginagamit bilang mga alipin sa pakikipagtalik ng mga commander, sila ay ginagahasa araw-araw at marami ang nabubuntis sa edad na 12 o 13 at nangganganak mismo sa mga kampo ng militante. Ayon sa pinakabagong datos ng United Nations, mahigit 3,000 bata ang kasalukuyang nakikilahok sa mga operasyong pang-combat sa 2025. Halos walang iniuulat ang internasyonal na media tungkol sa nangyayari sa Mozambique dahil walang langis doon at wala ring geopolitical na interes ang US, Russia o China. Nakikinabang ang mga internasyonal na korporasyon mula sa ganap na kaguluhan ng bansa at sa isang mahinang gobyerno na hindi kayang humingi ng patas na bayad para sa mga likas na yaman nito. Habang ang bansa ay nakikipagdigma sa sarili nito, tahimik na nagbobomba ng gas at nag-e-export ng mga mahalagang bato sa mababang presyo at walang makakapigil sa mga ito. Nagbibigay ang mga bansang kanluranin ng tulong pangkawanggawa para sa pagpapakitang gilas, ngunit ang lahat ng perang ito ay ninakaw ng mga tiwaling opisyal at walang kahit isang sentimo ang nakakarating sa mga nagugutom na tao. Kung matatalo ang mga terorista, babalik ang mga dayuhang kumpanya at magsisimula ng malawakang produksyon ng gas na maaaring magdala ng bilyon-bilyong dolyar sa bansa sa teorya. Ngunit sa kasalukuyang antas ng korupsyon kung saan lahat mula sa pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ay nagnanakaw, ang perang ito ay mananakaw lamang at walang matatanggap ang mga tao. Marami ang tumatakas sa mga kabataan mula sa Mozambique patungong South Africa at sinusubukang makarating sa Europa dahil napagtanto nilang wala silang kinabukasan sa kanilang sariling bansa. Sinusundan ng Mozambique ang kapalaran ng 12 ng iba pang mga bansang mayaman sa likas na yaman sa Africa na nanatiling mahirap habang ang kanilang kayamanan ay ninanakaw ng mga dayuhan. Ang bansa ay nasa bingit ng huling pagkakataon nito para sa pag-unlad at ganap na pagbagsak at malamang na malalampasan ang pagbagsak dahil ang iba ang pipili para dito. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Lahat ay maikli at diretso sa punto.